If you want to change your life, you have to change your mind. Okay? I'll start it with that. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, baguhin mo muna yung takbo ng utak mo. Kasi kung ano yung mga bagay na nangyayari sa iyo ngayon, lahat yan, nagmula sa utak mo lang. Nag-manifest lang yan into reality. Okay? Why? Because your thoughts, okay, becomes your words. And your words becomes your action. And your action becomes your reality. Kung ano yung mga bagay na inisip mo, magmamanifest yan into real life. Some way, somehow. No? Kasi, yun yung laging tumatakbo sa isip mo. Hindi ka ba nagtataka? Lagi mo sinasabi. Pag hiningian ka, sinasabi mo, wala kang pera. Kaya ang nangyayari, lagi ka talagang walang pera. So kahit wala kang pera, anong gusto ko sabihin mga kaibigan? So kahit wala kang pera, wag mo sasabihin wala kang pera. Kasi, ganun nag-work yung law of attraction. Yung iba sa inyo, baka nawiwirdohan sa mga sinasabi ko, no? Pero, make a research about it on the internet. It's available dyan, online, no? I'm pretty sure maraming kwento dyan, storya, online, on how they use the law of attraction. And that's the same reason why gusto kong sabihin sa inyo mga kaibigan na sa akin tong sasakyan na to at this very moment, no? Niraramdam ko lahat yung aircon, yung feeling. Kasi mga kaibigan, in order to manifest yung mga bagay, no, into reality, kailangan mo silang hindi basta isipin. Kailangan, alam mo yung parang meron kang excitement sa puso mo na nararamdaman kasi alam mong mapapasayo yung isang bagay. Yung feeling na yung crush mo, yung nililigawan mo, napasagot mo, parang ganun yung pakiramdam. Kasi nangyayari mga kaibigan, di ba? Pag bata tayo, tataas ng pangarap natin. Tapos, dahan-dahan, little by little, habang tumatanda tayo, habang nare-realize natin kung ano yung meron sa tunay na mundo, yung mga pangarap natin mga kaibigan, ang nangyayari, lumiliit, nagbubuksan yung mata natin sa realidad. No? Hindi katulad ng bata tayo, tataas ng pangarap natin. Gusto ko lang siguro sabihin na yung mga pangarap nyo ng bata kayo, buhayin nyo ulit yan, buhayin nyo. I don't care if you're 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, or 100 years old. Kung meron mang 100 years old na nanonood sa akin dito, no? Maganda lang mangarap kayo. At kung mangangarap kayo, syempre, maganda na yung mataas. Alam mo kung bakit? Para pag bumagsak ka, at least, babagsak ka saan? Sa bubong. So, sobrang taas ng pangarap mo. Diba? Sabi nga nila aim for the sky. No? And if you fail, at least, you fall on the roof. Hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko. Hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko. Basta nag-guess nyo yung punto ko. No? Aim for the sky. No? At sana, katulad nitong antena na ito, mga kaibigan. Itong antena na yan, sa likod ko. Matanda pa ata sa akin yung height na yan. No? Ilang bagyo na dumaan dyan, mga kaibigan. Ilang beses na tumamba yan. Pero still, tignan nyo naman. Diyan pa rin siya hanggang ngayon. Sana maging ganun tayo sa mga pangarap natin. Guys, na kahit ilang beses tayong tumumba, ilang beses tayong madaba, ilang beses tayong, alam mo yun, mahirapan, no? Ilang beses ka nang sumuko, pero putang ina, bumabalik ka pa rin. Kasi talagang mahal mo yung ginagawa mo. Siguro yun lang ang isang recipe para talagang magtagal ka. Kailangan mo, ikaw, lalo ka na habang bata ka pa, sa mga nanonood, hanapin mo yung bagay na gustong-gusto mong gawin. No? Find the things that you love and you'll never work for a day. Hindi ko ulit alam kung tama. Basta ganun yung thought niya. Hanapin mo yung bagay na gusto mo at never mong mararamdaman na nagtatrabaho ka. Naalala ko mga paano, 1 year ago, I have nothing but dream. Mga paano. As in literal mga wala akong kahit anong gamit na pwedeng gamitin, no? Or mga tools or equipments na meron ako ngayon, no? Tulad nitong camera na to, itong mic na to, mga gamit, mga material, no, na bagay na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. No? And yun nga, no, I have nothing but dream, mga paano, and believe, no, paniniwala na one day, darating yung araw, lahat ng mga bagay na kailangan ko, no, dito sa gustong-gusto kong gawin, no, magkakaroon ako. Sa awa naman ng Diyos, mga paano, pinagkaloob niya yung mga bagay na ganito. Hindi ko alam kung hanggang ngayon kung ano yung pinaka-purpose niya sa akin, no, pero
Maraming salamat sa kanya. The real reason mga paano kung bakit power, no? Kasi hindi nyo alam, ini-evangelize ko na kayong lahat kahit tarantado ako. Kasi every time pumapower ka, tumuturo ka sa taas. Kasi siya yung tunay na power mga paano. Hindi ko sinasabi mga paano na mayaman na ako. No? Napakalayo ko pa huro. Hanggang ngayon mga paano, payaman pa rin tayo. Pero siguro ito yung time na para talagang magpasalamat sa inyong lahat sa suportang binibigay niyo sa akin. Nakakabaliw na suporta. Yung suportang hirap i-explain eh. Grabe. Talagang power talaga to. Power. Pero siguro kaya nangyayari itong mga ganitong bagay sa akin ngayon. Para yung iba, no? Iba sa inyo ma-inspire na, diba? Pumataw, no? At maniwala pa rin sa mga pangarap nyo. Huwag kayong titigil, huwag kayong mapapagod, huwag kayong magsasawa. Hataw lang ng hataw, mga paano. At siguro, mga paano, kaya ko rin po sinasabi yung mga material na bagay. Not to brag about it kasi at the end of the day, mga material na bagay lang yan. Hindi natin madadala sa hukay lang yan. But to inspire yung iba sa inyo, no, na meron mga struggle sa buhay, no, mga paano. Siguro yun yung main reason ng nasa itaas kung bakit niya ako dinala rito. Kung bakit ako nakikipag-usap sa inyo sa lente na to ngayon. Kahit mukha akong tanga rito at kausap niyo. Kausap ko yung camera. No? Minsan nga, pakiramdam ko, baliw na ako talaga. Wala. Baliw naman talaga ako. No? Di ko nga alam kung may sense pa to mga pinagsasabi ko ngayon. No? Pero maraming salamat po sa inyong lahat mga paano. Hanggang ngayon, paus pa rin ako. Siguro yung never magiging sapat yung thank you sa suporta na binigay nyo sa akin. Sa lahat-lahat, no? Kasi kung di dahil sa inyo, wala ako dito. Knock them!